changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me, build me up on the things I lack. I don't ever wanna lose you now, 'cause I don't think I'll make it here without. 'Cause it's you and only you. 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 Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. It's me again, your Langga Gail. At kung bago pa lang kayo sa channel ko, please don't forget to subscribe and pag-click din ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pa mga video. So for today's vlog guys, nandito tayo ngayon sa Honda Motor J Apocon Tagum branch upang alamin kung sulit pa ba ngayong 2021 si Honda RS125 Fi. At the same time, alamin din natin ang specs, features, at i-walkthrough na din natin tong isang to. So without further ado, let's start this video. Ito nga palang si Honda RS125 guys is inspired sa design ni Honda RS150. So pagdating sa kanyang body guys, makikita mo napaka-aggressive ng design. Meron siyang butas-butas. So hindi lang siya basta-basta butas-butas guys ha. It is for better aerodynamics. So pag halimbawa nasa high speed ka, hindi na sasayaw yung motor mo. It's because tatagos na lang yung hangin dito palabas. So, pampadagdag ng speed dito kay Honda RS125. So, pagdating naman sa kanyang fairings, naka-matte black siya. Yan, kita nyo naman guys. Tapos, may pagka-glossy type yung dito banda. May decal siya guys na black, red, and white combination. So, yan guys, Honda, yung RS. And of course, yung kanyang displacement na 125. Naka-paint job din siya ng red. Napakaganda, napakasarap sa mata. Lalong-lalo na ako kasi fan ako ng red. So, pagdating naman sa kanyang headlight guys, yan, naka-paint ng red. No? Napaka-glossy tingnan. Of course, meron din siyang sticker dito ng Honda na black. Then, dito naman sa kanyang lights, naka-bulb type pa rin siya. Tapos, dito sa turn signals, naka-bulb type pa rin. Tapos, yung kanyang guys, horn, makikita nyo nandito sa gitna. Then, of course guys, naka-telescopic fork suspension na siya with a single piston brake caliper na may brand na Nissin. And of course, naka-single hydraulic disc brake na siya. And naka-spoke type pa rin siya hanggang ngayon. So, napaka-advantage guys na naka-spoke to nang sa ganun pag halimbawa nasa high speed ka. Hindi masyadong mabigat yung motor mo. Naka-tube type. So, meaning meron pa rin siyang interior sa loob. Then pagdating naman sa sukat ng gulong, meron siyang sukat na 70 by 90 by 17. And of course, yung kanyang FI na parang logo dito sa gilid ng kanyang fender. Pagdating naman sa fender guys, napakaganda din ng design. May pagka-masculine din. So kita nyo yung mga edge na ganyan. Napaka flexible. So meaning flexible. Pag halimbawa ikaw ay mabunggo, no? Hindi to siya basta-basta mababasag. Mafo-fold lang to at babalik dito sa dati. Kasi alam naman natin pagdating sa mga fairings, si Honda ay talagang gumagawa ng quality fairings. So, i-check natin anong meron dito. Pagdating sa grips, maganda yung pagkaka-rubberize, pati yung kanyang bar end, maganda din, naka-matte finish. And yung kanyang brake lever, naka-matte din. Pagdating naman sa side mirror, medyo malaki na at hindi siya overextended. So, tama lang. Level lang sa kanyang bar end. So, napakaganda. Then, pagdating naman sa buttons, kung anong mga buttons meron dito sa right side, of course, nandito yung kanyang electric start. Yan. Then, aside from that, wala ka nang iba makikita. And then, sa left side, same sila na XRM, guys, na push button yung kanyang high beam at saka low beam. Yan. Tapos, meron siyang turn signals na right, left, and of course, yung kanyang horn. And, check natin kung may pass light. Wala siyang pass light. Yan. And, meron na din pala siyang pride of ownership, guys. Kita nyo naman yung logo ng Honda. Talagang nakabaon dito sa kanyang bakal dito sa may manibela. Then pag halimbawa binili nyo tong motor na to guys, meron siyang dalawang susi. So pag bawala yung isa, meron ka pang isa. Wala pa rin po siyang key shutter, no? Hindi mo pa siya malalak, pero pwede mo siyang i-headlock guys. So pag halimbawa kayo ay mamamalingki at iiwan yung motor nyo, i-headlock nyo na lang.
no? Para hindi siya madali manakaw or hindi siya madali mahila ng kung sino-sino. So yan, nakalock na siya guys. So pagdating naman sa kanyang dashboard, kita nyo naman guys, naka-analog type pa rin siya hanggang ngayon. So kahit ganun pa man guys, napakaganda kasi medyo malaki na yung kanyang analog, no? So kitang-kita mo talaga yung kanyang speedometer, odometer, tapos yung kanyang fuel gauge, and of course yung kanyang mga indicators. So i-check natin. So yan yung ilaw niya guys. Yung kanyang high beam, low beam, ito. Yung kanyang turn signals, yung kanyang engine check, neutral indicator, and of course yung kanyang gear indicator. So yun guys. Then may nakalagay din pala ditong road sports dito sa katabi ng fuel gauge and PGM FI. So aside from that guys, wala na akong ibang makitang button. So ngayon guys, i-check naman natin ng kanyang seat storage. So, meron siyang U-box. Ano bang pwede mo ilagay dito? Pwede ka maglagay dito ng raincoat, pwede ka maglagay dito ng bag, cellphone, at kung ano-ano pong mga gamit mo na kakailanganin nyo pag halimbawa magra-ride kayo or magra-rides. Yung laman niya guys is meron siyang manual. So pag halimbawa guys, binili mo tong motor na to, huwag nyo kakalimutan na basahin yung manual kasi lahat ng information ng motor na to is nandito sa manual. So para may idea kayo at meron kayong konting kaalaman pagdating sa motor ninyo. Meron din siyang tools na libre pag binili nyo itong motor na to, no? So ano bang tools meron siya? Meron siyang parang plies. Yan. Yan, mga tools. So medyo marami yung tools niya. Tapos parang meron siyang star screw. Yan. So yung battery niya guys nandito din. Yan. Tapos pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity, meron siyang fuel tank capacity na 3.9 liters. Pero kahit ganun pa man guys, napaka fuel efficient ng isang to, no? Kasi meron siyang Honda claim na 67.5 km per liter. Cute yung grab bar dito sa likod. Pero kahit ganun pa man talagang mahawakan naman talaga to ni OBR pag halimbawa nasa kayo long ride, no? So yan, ganda din ng pagkakamount. Oh, meron din pala siyang dito guys, matte fiber na fairings dito sa may PGM FI. And of course, pagdating naman sa kanyang pillion step, yan, naka-rubberized. Same lang sila nung tapakan ng driver. So, napakaganda, no? So, namamatch yung design ng kanyang pillion step sa design ng kanyang body. So, sa akin, swak na swak tong isang to. Ganda. Naka twin shock absorber siya with swing arm. And of course, meron na din siyang chain cover. Then sa likod, again, naka-spoke type pa rin siya, no? Tapos naka-tube type pa rin yung kanyang gulong. So yung sukat ng gulong dito sa likod guys is 80 by 90 by 17. Then pagdating naman sa kanyang muffler, napaka-sporty din tingnan, no? So yung kanyang heat guard is parang stainless yung datingan. May muscle din, katulad din ng kanyang body fairings. So pag halimbawa nasa isolated kayo na lugar at naubusan kayo ng battery, hindi ka na mangangamba na baka magtulak ka kasi meron siyang kickstarter. Yan. So pagdating sa kanyang taillight guys, napakaganda ng design, no? Napaka-stylish. Kumbaga napaka-futuristic ng isang to. Tapos of course naka-bulb type pa rin, and pati yung kanyang turn signals is naka-bulb type pa rin. Then, equip na din pala siya ng reflector guys, no? Dagdag visibility pagkagabi. And of course, naka-sticker na din siya ng Honda dito sa likod. Pagdating naman sa kanyang ground clearance, meron siyang ground clearance na 135mm. Tapos, yung kanyang engine, of course, is air-cooled, 4 strokes, overhead cam, and single cylinder. Then, pagdating sa kanyang max power, meron siyang max power na 7.12 kilowatts at 7,500 RPM. Tapos meron siyang max torque na 9.55 Newton meter at 6,500 RPM. So yan guys, natapos na natin i-review to si Honda RS125. Ngayon tanungin naman natin si Sir Vin sa kanyang SRP at saan located tong store nila. So Sir Vin, magkano po ba yung SRP ni RS125 FI? 71,600 po ma'am. So saan po located yung store nyo po? We are located po Apocon Road in front of Nick